yung spokesperson ng Malacanang. Kung minsan, puro away na lang ang pinag-uusapan yan. Pagsalita ka ng Pangulo, sabihin mo lang kung ano yung sinasabi ng Pangulo. Kung minsan, chismis Hindi na sinabi ng Pangulo, sinasabi pa niya Oo. Sasama uli yung mga yon. So, yung objectives ng LTAC kasi, hindi lamang para patahimikin yung komunidad. Opo. Alisin lahat ng insurgents, lahat ng mga kalaban ng pamahalaan. Kung hindi, isama mo siya doon sa mainstream ng lipunan. Mapatatag siya, magkaroon siya ng trabaho. Doon lang magiging matatag Pagka gano'n, naging matatag ang komunidad, doon lang magiging payapa yun. So, wag mo sasayangin. Parang iniisip mo, sayang naman yung 8. Samantalang yung PCO Alam mo, pinag-uusapan dyan sa yung spokesperson ng Malacanang. Kung minsan, puro away na lang ang pinag-uusapan dyan. Pagka ikaw ay tumingin sa social media, hindi mo na malaman kung ano yung totoo dyan pero ginagastahan yan Pero Kung tagapagsalita ka ng Pangulo, sabihin mo lang kung ano yung sinasabi ng Pangulo. Kung minsan, chismis Hindi na sinabi ng Pangulo, sinasabi pa niya Di ba? Pagka nasa Malacanang ka, ikaw ang nagsasalita para sa Pangulo, lahat na sasabihin mo lang, yung sinabi ng Pangulo. Huwag kang mag-iimbento na hindi naman yung sinasabi. Nag-iimbento ka nang nag-iimbento. Tingnan mo nangyayari ngayon. Pero yan, wala bang kumu-question sa budget niya? Ang problema kasi yun, maraming attached agency, maraming pinapasualdong opisina yan. PCO, hindi lang yung mga vloggers nila. Ganun po ba? Na puro naman. Isipin mo lang yung gumagawa ng fake news laban sa akin. Gumawa sila ng 4 na fake news, pero kami lang ang gumawa ng parang para ma-take down yun. Nagkaroon kami ng pagdinig. Sabi ko doon sa AFP, sabi ko doon sa NBI, pareha kayong merong cybercrime section. CICC, nandyan ka. DICT, nandyan ka. Yung mga fact-checkers, nandyan kayo. Yung Rappler at saka yung Vera Files. 4 na fake news, wala man lang tumulong sa akin. Kami lang. Sa mga tweet, sabi ko, Sarili inisyatibo nyo. sarili ko na lang. Kung hindi namin gagawin ito para ma-protection ng sarili namin, wala palang gagawa isa man sa inyo. Ito, for the record, sinasabi ko, 4 na fake news. Yung kahuli-huli yan, tanggal na raw ako sa Senado nga po. Yung pangatlo, akalain mo nakatayo ako. May inaabot yung dating Pangulong Duterte. Ako naman nakatayo, inaabot ko. Alam mo kung ano yung Red Horse. Bote. Hindi, yung alak. Yung alak mo. Isip-isipin mo namang. Nakalata pa Sabi ko, kami lang pala ang gagawa. Ngayon, tinatanong yung nung tapos na yung hearing. Tinatanong yung ibang spokespersons. Sabi nung daw, PNP raw pakitanong mo nga kanya paano ginawa ni... pinatanggal, pinatanggal. Bakit sila nagawa nila? Ba't hindi mo itanong sa kanya mismo? Hindi nahiya kami. Ganun pa. So, ibig ko sabihin, Jen, Nelson, kami na lang ang gumawa ng paraan para proteksyonan ang sarili namin. 4 na fake news na matanggal namin. Walang ginawa ang mga sangay ng gobyerno na silang inaasahan natin, maproteksyonan ang mga kababayan natin. Hindi lang ako, dahil sa senador ako, hindi. Kahit hindi ka senador, lahat ng mali, dapat proteksyonan mo yung mamamayan. May matatakbuhan ka dapat. Kung hindi sila magkatrabaho, dapat turuan na lang natin magsaka para marating natin yung food security, di ba? Yun ang problema ng ating bansa natin, magsaka na lang. Sapagkat ngayon, ayaw ko mambanggitin ito, sapagkat sinasabi natin, ang tuwing Biyernes sana, mapasaya natin ang mga kababayan natin. Masaya ba dyan, sir? Pero paano sasaya ito? Ano ba yan? Ito pa rin ang walang kamatayang problema ng mga magsasaka. Isipin mo, binibili nila 10 to 14 pesos per kilo ng palay. Kaya pala. Ang production cost nila is 20 to 22 pesos. tama. So malinaw dito, yung loss niya 10 piso sa bawat kilo. Iniisip mo ba na mapagtatanim mo pa yung mga yon? Mukhang hindi na. 10 piso per kilo ng palay. Nako. Paano ngayon yan? Napagalitan ko pa naman yung nagtatanim. Sabi ko, bakit hindi mo pa ibinebenta? Sabi niya, mura pa ho ng palay. Sabi ko, meron? Ang tagal na niyan
Ay, totoo pala. 14 pesos pala, Sen. Napaghinalaan ko pa eh. Oh. Dapat sana ang bibili talaga yung gobyerno. Merong guaranteed price talaga. Doon lang mabubuhay yun Di ba eh. yun ang utos na ng Pangulo? Bibilihin na dapat, kung palugi man eh, gobyerno man ang malugi, hindi naman yung magsasaka. Eh, sa AX nga binibigay. Expo pala. Halimbawa, yung local Malupit. government siya nang bumili. Kahit Opo. nakalahati lang nung production. O, halimbawa, dati kasi NFA siyang bumibili. Opo. Wala nang karapatan ng NFA bumili ngayon. Simula nung magkaroon ng tarification. Ayun Opo. na. Magkano ang budget ng NFA 2026? 11 billion. Okay. Eh, paano yung operation ng personnel operation 6 billion. Ang matitira Pasweldo. sa kanya, Opo. 5 billion na lang. pesos. So ang mabibili niya, 320,000 tons ng palay. Oho. Katumbas ng 4 million, Bags. 4 million bags. 4 million bags. Sako, 4 million sako. Oh. O 112 million tayo dyan eh. Ang kinakain ng bawat isang Pilipino, 2 kabanat kalahati. Oho. Isang taon. Minimum. Average, O oh. nasan ngayon ang food security? Nako. Anong definition ng food security, Nelson? Eh, yung security guard, marami kinakain. Malakas talaga At hindi lang security guard. Lahat ng profesyon. Alam mo, sir. tinatanggap ko yung katwiran mo dahil lang sa kagustuhan ko sumaya ang ating mga bayan. Opo, opo. Pero pagkatapos niyan, mapaglimi-limi yung sinabi, malulungkot na naman siya. Sagutin mo ng tama. Ano ibig sabihin ng food security? Kasiguruhan sa pagkain, di ho ba? May mabibili. Katiyakan. Kaya oh. mong bumili. Kasiguruhan kasi, yung availability, yung Opo. access mo. May pera ka, wala kang mabili. Yun ang problema eh. Oo. Pagkatapos, nabili mo yung bigas. Makakain mo ba yung kanin ng kanin na kanin lang? Ay, Kailan may ulam. Oho. Hindi, makakain mo rin naman eh. Lagyan mo ng tubig tsaka konti kasi. Wala kang oo, nutrition, no? Kaya lang, ang pinag-uusapan dito, yung kung anong kalagayan naman ng kalusugan mo, Ayun di ba? nga po. So sa makatwid, para maging secure ka, pati yung ihahalo mo sa kanin, na siyang ngunguyain mo, Kasama yun. alam mo, pati dila mo, kailangan masaya eh. Tama. Tama. Alam mo, sa ang kanin unang pa lang. malulungkot sa iyo yung dila. Ano ba yung pinakakain sa akin itong... Oho. Wala na eh. Wala na nga lasa eh kahit itong kanin. Wala pang ulam. Paano? Anong mangyayari? Naku. Pagdating nung kanin sa bituka mo eh. Nagre-reklamo. Lahat ng parte ng katawan mo nagre-reklamo eh. Sen, meron na lang magpapasaya sa kanila. Alam niyo po kung ano, ito, kung babatiin niyo raw po sila, iyan na lang ang magpapasaya sa kanila, Sen. Wala na pala tayo. 2 minuto na lamang po Happy viewing kina Opo. Tita Mids Yan. at Melesio Salinas at kanilang mga anak sa Binyan, Santa Rosa, Laguna. O, tapos. Ayan, Ayos ayun pa na. po. Oh. Belated happy birthday ka Dante Malubag. Happy viewing sa misis niya. Malubag, lokal ng Kanlubang, Calamba, Laguna. Happy viewing sa mga taga-distrito ng Calamba. Ba? Oho. Happy viewing kina Casaldi at Digna de Guzman ng Saskatchewan, Canada. Yan. Ano, layo nito. Happy viewing kay Brother Dominic Jorge. At happy birthday kay Doktora Donna Jorge. Greetings from Brother Ryan Padernilla. Padernilla. Aha. Happy wedding day kay Mr. and Mrs. Gomila. Happy birthday po sa Espanya. Blumentritt Commander. Ba? Ano yan? Police Captain. Police Captain Michael Danao. Yan. Happy birthday kay Yolanda Daprosa ng Lingsat, Ilocos Sur. At happy birthday kay P. Amor Tiosen. Happy viewing kay Reynaldo Daprosa, family. Oy, pareho lang yan. Oho. Happy 9th wedding anniversary to Ma'am Ann Lorena and Sir Richard Bautista. Happy first birthday to baby Axel Itan. Silencio na Santa Cruz, Ilocos Sur. Yun. Maligayang bati po sa lokal ng Dolores Magalang, distrito ng Pampanga East. Sa inyong ikasampung taong anibersaryo ng inyong lokal. Ayan. At happy viewing po kay Kuya Alex Lubao Ba? at kay Kuya Judel Laureta. Happy watching din po sa Alayo family ng Solano, Nueva Vizcaya. Ayan. Ayan. Sen, biniimbitahan tayo ni Ka Ray Herrera dahil birthday niya sa January 4. Ba? Gaganapin daw po ito dyan sa kanilang resort sa Candaba. Ayun. Alas 3 ng hapon. Oho. Eh, may puntahan natin. Baka magtampo ang karay. Yes.
Yes. At happy anniversary po sa mag-asawang Raymond at Catherine Lanat, December 28. Jen, sabi niya, magandang hapon sa inyo, Kuya Nelson, at paborito kong Senador Marcoleta. Nakatutok po kami sa inyong pagkakamakabuluhan at malinaw talakayan dito po sa Cubao. Pwede po bang pakibati ang aking ninang, ang Kaloida M. Tuna, Pangulong Kalihim, at birthday po niya sa linggo, December 28. Maraming salamat po kay Kuya Ian Tayong. Ayun, ganun din po, kay Kuya Patrick Millard Magsino, happy 40th birthday po sa akin ba? O, Kuya Patrick Millard Magsino de la Rosa, birthday pala niya. Ngayong araw na ito, 40th birthday sa mga taga-riyan po sa Bilbao, Spain. Ang handa raw po ay chorizo de Bilbao. Ayan. Sarap niya, chorizo de Bilbao. Ano, Wala pa ba? Okay na? Baka may magtampo sa ating mga kababayan.